Actually, yan po nga pangangayayat ni Digong, naano ko kumbaga parang naisip ko, eto yung karma na. Parang sinisingil na ng karma kasi, di ba? Lahat tayo, lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw, lahat ng ginagawa nating mabuti, may kapalit na good karma. Lahat ng ginagawa nating masama, may bad karma. Hindi po ano yan, hindi po sikreto yan. Oy, Kuya Jun Castro, hello po. Constancio, Mix Vlogs, hello po. Nimpa Osma, James Ocampo, ayan. Hello po sa inyo. Yun yung aking pinaniniwalaan. Kaya ako pinipilit kong maging mabuting tao. Pinipilit kong maging mabuti sa kapwa kasi naniniwala ako dun sa good karma. Ngayon dito sa sitwasyon ni Digong, dahil nga po, 'di ba, ang dahilan ng kanyang pagkakakulong doon sa ICC ay dahil po sa siya ay merong ginawang kabulastugan noong siya ang presidente, 'di ba? Eto ngayon, kinakarma ngayon si Digong, 'di ba? Eto yung kanyang karma. Eto yung kumbaga kanyang pagbabayad sa kanyang mga ginawang kasalanan noong siya ang presidente. O maaaring noong siya ay mayor ng Davao, o maaaring noong siya ay prosecutor, or maaaring noong siya ay kabataan niya nag-aaral daw siya sa basta meron siya sinabi, meron siyang parang meron siyang ginawang hindi maganda sa isang maid daw nila. Na siguro naman hindi nakaligtas sa inyo yan na laman niyo yung issue na yan. Ngayon, alam niyo sa totoo lang nung nakita ko nga tong si Digong, tong sinabi daw po nitong si Elizabeth Zimmerman na nangayayat si Digong. Alam niyo parang sa akin, sabi ko nga, swerte pa si Digong nangayayat, di ba? Swerte pa si Digong nangayayat lang. Samantalang, yun pong mga naperwisyong buhay ng mga maling desisyon ni Digong, nasaan ngayon? Yung iba po nandun sa ilalim ng sa ilalim ng Taal Lake, 'di ba? Yung iba nandun sa ilalim ng Taal Lake at hindi lang basta namayat, naging buto. At least si Digong, butot balat, 'di ba? Buhay. May pag-asa pa nga siyang makakasama niya muli ang kanyang pamilya. Swerte pa nga ni Digong, nakikita pa niya yung mga ex niya. Nakikita pa niya yung girlfriend niya. Nakikita pa niya yung kanyang mga common law wife, 'di ba? Na tinatawag. Samantalang yung atin pong mga kababayan na naperwisyo ng mga maling desisyon ni Digong sa kanyang pamamahala, wala na. Hindi na mababago ang sitwasyon. Andoon sila sa ilalim ng talik. Kaya sabi ko, swerte pa si Digong kasi butot balat. Hindi katulad ng iba, naging buto na doon sa ilalim ng talik. Di ba ate Sisa Marcos? Di ba po? Kaya sabi ko nga, parang swerte pa nga ni Digong. Ngayon, actually, itong issue po ng patungkol sa mga sabungero, hindi pwedeng makaligtas dito si Digong. Hindi pwede. Ako, sa totoo lang, habang tinatapi ko to, sinusundan ko yung mga istorya, nakita ko yung timeline ng issue po patungkol sa mga sabungero. Nakita ko yung timeline. Sabi ko, sa isip-isip ko, merong dapat pagbayaran dito si Digong. At kailangan ni Digong magbayad dito sa mga nangyari sa mga sabungero. Bakit? Siya ang isa sa mga ayaw ipatigil ang sabong. Ang isabong. Kahit na po marami nang nangyayari at nagkakaroon na po ng mga kumbaga parang mga nangyayaring gurguran dahil po dito sa isabong, hindi pa rin po niya pinahinto
ang isabong. At ang dahilan niya, malaki daw ang kinikita ng gobyerno dito. So parang ang dating, aba, di bali na pala na maraming magurgur. Basta yung importante, kumita ang gobyerno. Anong klase kang ama ng bayan? Diba? Anong klase kang ama ng bayan na hahayaan mo na yung mga anak mo magumon sa sugal, malulong sa bisyo, basta ang importante, kumikita ka. Kumikita ang inyong gobyerno. Abay, hindi po tama yun. Hindi po yun, hindi po maganda yun. Bukod sa tayo binaon ni Digong sa utang, Ate Janet Rosario, salamat po sa iyong pakulay. O yun, abay, congratulations kagad sa iyo. Ate Janet, napaayos na ni Ate Janet Rosario yung kanyang iPhone 16, 1 terabyte, full paid. Thank you Ate Janet Rosario sa iyong pakulay. Ayan, nakakami si Ate Janet. Hello po. Diba, imagine niyo yun Napakarami pong nagurgur dahil po sa isabong. Tapos, ayaw ni Digong ipahinto. Para po meron tayong pagbasehan. Ito yung salita mismo. Galing po mismo sa bunganga ni Digong to. Ayan, okay. Galing po mismo to sa bunganga ni Digong. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Siguro sa taxation natin. So, ang gobyerno can only front. Kita nyo. Pinanghinayangan ni Digong yung 200 milyon na kikitain po ng gobyerno sa isabong. Pero hindi niya pinanghinayangan yung 34 na kaluluwa. Diba? Parang alam niya, kung ako yung nasa kalagayan ng mga naulila ng mga sabungero, pagmumurahin ko si Digong pag napanood ko tong video na to. Pagmumurahin ko, putang yun, talagang, talagang pagmumurahin ko ba demonyo ka pala Di baling may mamatay na, may malulong na sa sugal, may mangyari na mga hindi maganda, basta ang gobyerno kumikita ng 200 milyon, okay lang sa'yo. Diba? Ngayon, ang magtataka ka dito, ang naging utang na nadagdag sa utang natin noong si Digong ang presidente, nasa 7 trilyon. Kung malaki ang naitutulong ng isabong, ba't ang laki ng naging utang natin? Biruin nyo, pandemya na nga. Pandemya na, binaon tayo sa utang, ginumon pa sa sugal ang mga Pilipino. Diba? Parang napaka pangit tignan. Pandemya na nga Diba? Syempre mga tao, diba? Lockdown, walang ginagawa. Tapos makikita nila sa sa SOCMED o makikita nila sa cellphone nila. Punta ka na rito. Ito yung link. Merong bonus pag ikaw ay nag-cash in. Malaki ang chance mo na manalo. Syempre, ako, kunwari, wala akong trabaho, kasi wala naman trabaho talaga nung pandemya, lahat ay online. Kunwari, makita ko yan, naboboring ako, meron akong 1,000 sa GCash ko. Ay, mukhang okay to sige nga, try ko nga. Di syempre, pag pumasok na ngayon yung si Juan de la Cruz dyan sa link na yan, wala na. Yung 1,000 niya, mauubos yun. Susunod, meron siyang naiipon, meron siyang 20 mil sa sa bangko niya. Itataya na niya lahat 'yan hanggang maubos ulit. Pag naubos 'yon, ibebenta na yung mga gamit, may extrang cellphone, may laptop, may washing machine, may rep, ibebenta na ngayon 'yan. Pag nabenta na lahat ng kagamitan at hindi pa rin na nakabawi
Diyan na matututo yan, magnanakaw na, mag-i-snatcher na, akyat bahay na, mangi-scam na. Diba kaya po sa totoo lang, eto pong ginawa ni Digong na kasalanan, na kumbaga parang hindi naman indirect niyang kasalanan, pero, diba, siya ang dahilan kung bakit naghirap ang mga Pilipino noong panahon ng pandemya, lalo pang naghirap dahil nga po nalulong sa sugal. Tapos ito pang ating mga PNP noon, ano ginawa niya? Ginawa niyang mga riding in tandem. Ginawa niyang mga ano yan, mga kriminal. Sa halip ng PNP, binabantayan ang mga tao at to protect, 'di ba? To protect and to serve and protect ba 'yan? Ang nangyari, sila mismo ang naging kriminal dahil kailangan nila makakota dahil nga po sa utos ni Digong. So ngayon, namalaman natin na si Digong namamayat doon sa ICC. Wala na akong ibang maisip kung hindi, sabi ko, karma ni Digong. Kung bakit siya nangangayaya. Siya ang salarin dito sa nangyari sa mga sabungero na to. Siya ang salarin, siya ang may kasalanan, siya ang tingin kong mastermind. Bakit? Kasi, saan ka nakakita nun? Ang mga tao nun, gumagawa na ng masama para merong pantaya. Pero hindi pa rin niya pina-stop. Mas pinanghinayangan niya yung pera. Sobrang ganid ni Digong sa pera. Hinayaan niya lang ang mga tao noon na malulong sa sugal. At, eto pa, kung talagang walang natatanggap si Digong mula sa mga operator ng isabong na ito, bakit nung mga may nawawala na, hindi siya nag-utos o nagbigay ng direktiba sa PNP na laliman ng investigasyon at bigyan ng hustisya tong mga kababayan natin. Hindi katulad ni PBBM, ngayon ang direktiba ni PBBM, laliman ng investigasyon at bigyan ng hustisya ang mga kababayan natin. Kaya mapapaisip ka, pinanghinayangan yung 100 milyon, pero yung buhay ng tao hindi pinanghinayangan. Diba? Yan yung pinakamalaking kasalanan na ginawa ni Digong. Bukod sa yung crime to humanity niya na kaso doon po sa ICC, kung bakit nandun siya ngayon sa ICC at butot balat na, eto pa, idagdag pa itong kaso ng mga sabungero. Dahil eto pong kaso ng mga sabungero na to, tingin ko, pasok to sa crime to humanity na nasa ICC. Pasok to kasi sabi ko nga, baka pati itong si Atong Ang pwedeng ipa-imbestiga na rin sa ICC. Kasi, di ba, bro, yung crime to humanity na yan, yung marami kayong ginawang kasalanan sa tao. Marami kayong ginurgur. Kung si Atong Ang talaga ang mastermind, dito po, sa nangyari sa mga sabungero, pwede siyang ipasok siguro sa ICC. Crime to humanity yan. Pero mo ilagay mo sa kamay mo yung batas. Oo nga, kung meron mang mga nagawang mali, kung meron mang mga kasalanan itong mga taong ito, nantsope, nandaya. Pero, kung sila naman, di ba, pwedeng magbayad sa kasalanan, pwedeng patawarin. Diba? Bakit ganoon? Bakit ganoon na ang ginawa po, ang solusyon, gurgur? Diba? Dapat itong mga taong ito, diba, pinapulis na lang, pinakulong na lang. Kaya lang nga po, eto
ayon mismo kay Sec Boying. Ito ano ko na to, aware na ako dito kasi nung dating sumasama akong magbuhat ng mga kahon ng manok na panabong, meron ako nakita noon isang lalaki na nilalabas ng ng pulis, gutay-gutay yung damit. Hindi, ngayon, parang nagtataka ako kung bakit. Ngayon, tinanong ko yung yung kasama ko. Sabi ko, ano nangyari doon? Ba't gano'n? Ba't parang parang punit-punit yung damit ng lalaki? Ano yan? Ano tawag doon? Ng 11 ba? Yung pumusta siya, yung sinabi niya, kunwari, tataya siya, o 1,000. Ngayon, nung natalo yung tinayaan niya, nagpalit ng damit, tapos lumipat ng pwesto. Eh, merong CCTV, tas may mga taong nakakita sa kanya sa ginawa niya. Nakilala siya. Oh. Di ngayon, tagalit sa kanya yung mga tao. Oh, ginulpi siya. Yun yung tinatawag na sabong justice. Ngayon, sabi nga po mismo ni Sec Boying, nangyayari daw po talaga yon. Na meron pong mga tao na nandadaya, nanyonyope, pinipila yung manok, mga ganyan ba. Tapos, kapag po gumawa ng ganon, talagang ginugulpi daw po sa loob ng sabungan. Pero hindi ginugurgur. Nakakauwi pa rin. Katulad nitong ginawa dito dito sa 34 na sabungero. Kung gumawa man ng ganon, dahil nga po sa laki ng laki ng pera na nakataya. Ang laki ng pera na nakasistema. Billion-billion nga po. Inamin naman ni Atong Ang yan. 1 billion to 2 billion. Inamin niya mismo kay Franklin Drilon. Ganun kalaki yung perang pumapasok o nagiging taya. Magkano kaya yung porsyento nila doon, di ba? So, kapag meron pong nanyonyope, merong nandadaya o merong namimirata ng kanilang mga video, talagang magagalit sila. Yun ngang, yung mama nga na nakita ko na punit-punit yung damit Parang parang kung di ako nagkamali, 1,000 lang yata yung nun Parang hindi binayaran Nagkaganon-ganon na yung yung itsura ng lalaki. Di what more pa kung milyon ng nakasalalay. Kaya po nung narinig ko yan kay Sec Boying, sinabi ni Sec Boying, yung sabong justice na yan. Diba? Totoo nga nangyayari yon, pero hindi gurgur. Kaya nga po ako, naisip ko, bakit hindi na lang kaya talagang kasi yung isabong wala na. Pero meron pa rin pong nagsisistema ng isabong from Timor-Leste, Cambodia. Ang alam ko dito sa Thailand meron din Kasi po ang sabong naman kasi yan po yung mga namana natin sa ating mga ninuno. At dito po sa Southeast Asia, hindi lang po tayo ang merong ganyang yung mahilig sa sport na yan. So, yung pong mga ibang isabong like yung sa Cambodia mga sa Thailand, baka sa Vietnam meron din, Indonesia meron po. Diba? Iba na lang talaga. Hindi na makakapasok dito sa atin. Tapos, lahat ng online games, iba na lang din. Iba na lang. Kasi, ngayon po napakadali pong magsugal kahit po mga kabataan, kahit nga high school, nakakapasok sa mga online games na yan. Di iba na lang lahat. Diba? Para wala na po tayong perwisyo sa lipunan. Dahil habang nandyan po yung mga online games na yan, ay nandyan ang multo ng kahapon ng ginawa ni Digong na kung saan ang mga Pilipino po ginumon niya sa sugal.
At siya pa ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga gurguran. Kung hindi niya pinasaligal ang isabong sa hindi natin malamang kung gaano kalaking dahilan, kung gaano kalaki, kung gaano karami na dahilan para po isaligal ang isabong, hindi po mamamatay ang 34 na sabongero. Di ba na Emilda Talaugon? Yan po yung yan po yung ano natin dapat natin na na maisip. Ako sa totoo lang, habang sinusubaybayan ko ang issue ng mga sabungero, doon ko napagtanto si Digong talaga ang dahilan kung bakit po ganyan ang nangyari. Si Digong talaga ang may kasalanan. Dahil kung nung una pa lang, mayroon pa lang 5 na wala. Nung nabalita yun Pagkatapos magsalita ni Atong Ang na nagbanta siya sa mga sabungerong nanyunyope, nandadaya, namimirata, nagbanta na si Atong Ang. Lumipas lang po ang ilang araw, may nawala na. May nawala na. So, doon pa lang na may nawala, nasangkot dito sa isabong, ihinto mo na. Diba? Ihinto mo na yan. Kasi dadami pa yan. Madadami pa ang may kasalanan. Dadami pa ang gumagawa ng masama. Dadami pa ang mga tao na involved. Nako nun nga nakita ko nga po yung balita. Sinabi ni alias Totoy, ginagarote daw yung tao. Diyos ko. Grabe, no? Tapos yun daw dito sa may bandang gitna. Ang word na ginamit ni alias Totoy, winawakwak. Diyos, parang alam niyo yung kung ako yung kasama doon o kung ako yung kumbaga pamilya ng mga sabungero, ay gawin din dapat dun yun. Kung ano yung ginawa dun sa kaanak ko, ay gawin din dun sa sa mastermind. Diba? Para maging fair. Diba? Kasi, ganun pala ginawa nyo sa kaanak namin. O ganyan din ang gawin sa inyo. Yan din ang bayad sa kasalanan nyo. Kaya po, sa akin, ang mastermind, ang may kasalanan, ang may salarin, walang ibang dapat sisihin kung bakit nawala ang 34 na mga kababayan natin ay dahil si Digong lang ang dapat sisihin dyan. Walang ibang dapat sisihin dyan. Si Digong lang. Si Digong ang pagbayarin. Ngayon, di ba? Siya ay namamayat. Butot balat daw po doon sa ICC. Sabi ni Elizabeth Zimmerman, butot balat. Buti nga siya doon, di ba? Butot balat, pero humihinga. Pero yung mga sabungero, andoon sa ilalim ng talik. Buto na lang. Hindi pa nabibigyan ng hustisya. Ganun po kinawawa ni Digong ang mga kababayan natin noong siya ang presidente.